Ano ang naramdaman ni Manny Pacquiao nang bumalik siya sa bahay at nakita ang kanyang ina na namumuhay pa rin sa squatters area? Manny Pacquiao ficou milionário lutando, mas ao voltar para casa, encontrou sua mãe vivendo em uma favela. Ang nangyari pagkatapos ay hindi mo inaasahan. Hindi ito tungkol sa pagpapabaya. Hindi ito tungkol sa kalimutan. Ito ay tungkol sa isang bagay na mas malalim pa, mas emotional pa, mas nakakaantig ng puso. Manatili ka rito dahil ang kwentong ito ay magpapakita sa iyo kung paano ang tunay na pagmamahal ay nagmamanifest, kung paano ang respeto sa magulang ay nag-override ng lahat, at kung paano ang simpleng pagpipilian ay nag-reflect ng pinakamalalim na values ng isang tao. Handa ka na ba sa kwentong ito na magpapahagulgol sa iyo dahil sa pure love ng isang anak sa kanyang ina? Taong 2009, si Manny Pacquiao ay nasa peak ng career niya, nagkakampiyon sa iba't ibang weight divisions. Ang bawat laban niya ay guaranteed millions of dollars. Ang endorsements ay dumadating. Ang business opportunities ay endless. Sa financial perspective, si Manny ay ultra-successful na. Ang buhay niya ay nag-transform completely mula sa kahirapan. Ang mansions ay pag-aari na niya. Ang luxury cars ay marami na. Ang private jets ay available. Ang level ng comfort ay beyond imagination ng dating mahirap na bata mula sa General Santos City. Pero sa gitna ng lahat ng success na iyon, may isang tao na hindi nag-participate sa luxury. Ang kanyang ina na si Dionisia Aling Dionisia Pacquiao. Ang matapang na babae na nag-raise kay Manny sa pinakamahirap na kondisyon. Ang babaeng nag-sacrifice ng lahat para sa mga anak. Si Manny ay nag-alok na paulit-ulit. Bumili siya ng malaking bahay, nag-invite ng ina niya na lumipat, mag-enjoy ng comfort, mag-relax after decades ng hardship. Ang offer ay sincere, walang conditions. Pure desire lang na pasalamatan ang sacrifices. Pero ang sagot ni Aling Dionisia ay consistent, ayaw niya. Gusto niyang manatili sa dating lugar, sa community na kinagisnan niya, sa mga taong kilala niya, sa simpleng buhay na sanay siya. Ang reasoning niya ay multiple. Una, ang pride. Ayaw niyang isipin ng mga kapitbahay na nagmayabang siya, na iniwan niya sila dahil mayaman na ang anak. Pangalawa, ang connection. Ang roots niya ay doon. Ang memories niya ay doon. Ang identity niya ay tied sa place na iyon. Pangatlo, ang fear. Takot siya na mag-change siya, na maging iba, na mawala ang simplicity niya, na makorap ng materialism. Ang values niya ay rooted sa poverty experience at ayaw niyang malus iyon. Nag-struggle si Manny sa desisyon ng ina niya. Sa isang banda, naiintindihan niya ang respect niya sa wishes ng ina ay mataas. Sa kabila, nag-aalala siya. Ang area ay hindi safe, walang security. Ang facilities ay poor, ang health risks ay present. Pero ang philosophy ni Manny ay clear. Ang ina niya ay may right sa sariling decisions. Kahit hindi niya agree, kailangan niyang ay respect. Ang autonomy ng magulang ay sacred. Hindi siya pwedeng mag-dictate kahit good intentions pa. Kaya nag-compromise si Manny. Okay, kung ayaw ng ina niya lumipat sa malaking bahay, mag-build siya ng mas decent na bahay sa mismo area. Hindi mansion, pero solid structure. May proper roofing, may decent flooring, may basic amenities. Pero even that nag-resist si Aling Dionisia. Ang preference niya ay I maintain ang simple dwelling. Nag-argue na ang simple house ay enough, na hindi niya kailangan ng malaki, na mas comfortable siya sa simple. Ang back and forth na ito ay nag-last ng years. Ang Manny na nag-travel around the world, naglalaban sa Las Vegas, sa New York, sa Texas, sa Macau. Nagkikita ng millions per fight, pero ang ina niya ay nagstay sa squatters area sa General Santos City. Ang media eventually ay nag-notice, nag-start ng articles. Ang headlines ay sensational. Boxing champ's mother lives in slum. Pacquiao neglects mother. Ang accusations ay unfair, pero ang optics ay bad. Ang public reaction ay mixed.
May nag-criticize kay Manny, sinabi nilang ungrateful siya na nagkalimutan ng ina. May nag-defend naman, sinabi nila na personal choice ng ina ang arrangement, na walang neglect. Si Manny ay nag-hurt sa criticisms, hindi dahil attacked ang ego niya, kundi dahil misunderstood ang situation. Ang totoo ay opposite ng narrative. Hindi siya nag-neglect, kundi nag-respect lang sa choices ng ina. Nag-decide si Manny na mag-clarify publicly, nag-conduct ng interview, nag-explain ng situation. Sinabi niya ang offers na ginawa niya, ang paulit-ulit na pag-convince, ang refusals ng ina, ang decision niya na I respect ang autonomy. Sinabi niya, ang ina ko ay independent woman, may sariling isip, may sariling gusto, at ang respeto ko sa kanya ay sobra. Kung yan ang gusto niya, susuportahan ko. Pero never ko siya pinapabayaan. Regular akong nagbabigay ng financial support, nagbibisita, nag-aalaga. Ang pagmamahal ko sa kanya ay hindi measured sa kung saan siya nakatira, kundi sa kung paano ko siya tinitreat. Ang explanation na yon ay nag-resonate sa maraming tao, lalo na sa fellow Filipinos na nag-understand ng cultural value ng respecting elders, ng paggalang sa decisions ng magulang kahit hindi ka agree. Pero ang situation ay nag-evolve. One day, nag-receive si Manny ng urgent call. Ang ina niya ay nagkasakit, hindi major, pero concerning. Nag-rush siya pa uwi, nag-visit sa bahay. Ang scene ay nag-break ng heart niya. Ang ina niyang mahina, nakahiga sa simple bed, sa bahay na sobrang simple. Walang aircon, walang proper ventilation. Ang conditions ay far from ideal para sa recovering patient. Nag-decide si Manny on the spot. Dadalhin niya ang ina sa hospital, full medical workup, treatment kung ano man ang kailangan. At pagkatapos magstay muna sa better accommodation habang nagre-recovery. Nag-resist si Aling Dionysia, pero nag-insist si Manny. Ang health ay non-negotiable. Ang comfort sa recovery ay important. Temporarily lang naman. Pag galing na, pwede na bumalik kung gusto. Nag-admit sa private hospital. Ang medical team ay nag-conduct ng comprehensive tests. Ang findings ay may minor issues lang, age-related, manageable with proper medication at lifestyle adjustments. Ang recovery period ay ginawa sa isang comfortable house na prepare ni Manny. Hindi yung mega mansion, pero decent, air-conditioned, clean, safe. Ang care na na-provide ay excellent. At sa duration ng recovery, something shifted. Si Aling Dionysia ay nag-experience ng comfort, ng safety, ng ease. Ang realization ay dawned na baka ang stubbornness niya ay nag-cost na ng quality of life. Nag-usap sila ni Manny, heart to heart, walang pressure. Just honest conversation, nag-share si Manny ng concerns niya. Ang safety, ang health, ang peace of mind niya knowing na ang ina ay okay. Nag-share din si Aling Dionysia ng perspective niya, ang fears niya, ang attachments niya, ang values niya. Ang dialogue ay productive, respectful, loving. Ang compromise na nag-emerge ay beautiful. Si Aling Dionysia ay magstay sa better house, hindi yung mega mansion, pero yung medium-sized house na comfortable. Pero regular siya mag-visit sa old neighborhood, mag-bonding with old friends, maintain connections. Ang solution na yon ay balanced. Nag-address ng practical concerns ni Manny while honoring ang emotional needs ni Aling Dionysia. Win-win. Pero ang deeper lesson ng buong saga ay ang respect. Ang Manny na milyonaryo, na pwedeng mag-dictate, na pwedeng mag-force, ay nag-choose instead na mag-listen, mag-understand, mag-compromise. Ang values na yon ay rooted sa Filipino culture. Ang pagmamano, ang po at opo, ang deep respect para sa elders, kahit successful ka na, kahit mas educated ka na. Ang magulang ay magulang pa rin. Ang respeto ay non-negotiable. Ang situation ay nag-inspire din sa iba. Ang maraming successful Filipinos ay nag-reflect sa sariling relationships with parents. Nag-question kung ba may balance between providing comfort at respecting wishes. Ang conversation sa families ay nag-increase. Ang dialogues tungkol sa expectations, tungkol sa comfort versus autonomy,
tungkol sa love language. Ang awareness ay nag-heighten. Alam mo, habang sinusulat ko ang kwentong ito, nag-realize ako kung gaano ka-importante ang balance between honoring parents at respecting their autonomy. Kaya nagsulat ako ng isang special ebook na tinatawag kong ang mga panalangin ng isang kampiyon. Naglalaman ito ng mga panalangin specifically designed para sa family relationships. Prayers para sa wisdom in dealing with aging parents. Prayers para sa patience when their decisions don't align with ours. Prayers para sa grace to love them well despite differences. Prayers para sa protection over them wherever they choose to be. Bawat panalangin ay rooted sa biblical command na honor your father and mother. Kung may struggle ka sa relationship with your parents, kung nag-aalala ka sa kanila pero hindi mo alam paano i-balance ang concern mo with respecting their wishes, kung gusto mong mag-deepen ang connection mo sa kanila, ang ebook na ito ay para sa'yo. Hindi ito magic formula, pero ito ay spiritual guide na mag-help sa journey mo towards healthy, loving, respectful relationship with parents. Ang link ay nasa description ng video at sa first comment na nakapin. Ang price ay minimal para accessible sa lahat. Pero ang value sa family harmony mo ay immeasurable. Kunin mo na, basahin, pray the prayers, at watch kung paano ang Diyos ay mag-work sa relationship mo with your parents. Dahil kung si Manny ay nag-navigate successfully ng complex dynamic with Aling Dionysia, ikaw din ay pwedeng mag-navigate ng situation mo with wisdom at grace. Balik tayo sa kwento. Ang new arrangement ay nag-work well. Si Aling Dionysia ay mas healthy, ang living conditions ay mas safe, pero ang connection niya sa roots ay maintained, ang identity niya ay intact. At si Manny ay mas peaceful. Ang concern niya ay addressed, ang respect niya sa ina ay demonstrated. Ang love niya ay manifested not through force, but through patient negotiation. Ang media narrative ay nag-shift mula sa accusations ng neglect to appreciation ng cultural sensitivity. Ang understanding ay nag-deepen na. Ang situation ay nuanced, hindi black and white. Ang interviews ni Manny tungkol sa topic ay nag-evolve. Ang message niya ay consistent. Love for parents ay hindi measured sa material provision lang, kundi sa respect din sa kanilang humanity, sa kanilang right to choose, sa kanilang dignity as individuals. Ang perspective na yon ay nag-resonate globally, hindi lang sa Filipinos, kundi sa iba't ibang cultures na nag-struggle with same dynamic, success ng anak versus choices ng magulang. Ang elder care experts ay nag-comment, nag-praise sa approach ni Manny. Ang balance ng concern at respect ay ideal model. Ang collaboration instead of imposition ay best practice. Ang family counselors ay nag-use ng case bilang example kung paano mag-navigate ng difficult conversations, kung paano mag-compromise, kung paano mag-maintain love sa gitna ng disagreement. Ang religious leaders ay nag-connect sa biblical principles. Ang honoring ng parents ay commandment, pero ang honoring ay hindi meaning controlling, kundi respecting, loving, supporting while acknowledging autonomy. Lumipas ang years, ang relationship ni Manny at Aling Dionysia ay nag-flourish. Ang mutual respect ay foundation, ang love ay binding force, ang communication ay open. Nag-age si Aling Dionysia gracefully. Ang health niya ay maintained through proper medical care na available sa better living situation. Pero ang spirit niya ay alive through maintained connections sa community. Ang mga apo niya ay lumaki na may close relationship sa kanya. Ang stories niya ng hardship, ng struggle, ng values ay napass sa next generation. Ang legacy niya ay not just biological, kundi cultural at spiritual. Si Manny naman ay nag-continue ng career, ang boxing, ang politics, ang businesses. Pero ang foundation ng lahat ay ang family, ang values na na-learn niya mula sa ina, ang perseverance, ang humility, ang faith. Ang public perception kay Manny ay nag-evolve beyond boxer. Naging role model siya, hindi perfect, pero authentic.
Nag-demonstrate ng values in action, ng respect in practice, ng love in reality. Ang interviews niya ay lagi nag-mention ng ina, ng influence niya, ng sacrifices niya, ng strength niya. Ang credit na binibigay niya ay generous. Ang gratitude niya ay obvious. At si Aling Dionisia naman ay nag-blossom bilang character din. Ang media ay nag-love sa kanya. Ang interviews niya ay entertaining. Ang personality niya ay vibrant. Ang perspective niya ay refreshing. Ang dynamic nila ay became part ng Pacquiao brand. Ang successful son with strong mother. Ang love story na hindi romantic pero deeply moving. Ang relationship na modelo ng Filipino values. Ang businesses ni Manny ay nag-include ng ventures designed to honor ang ina. May foundation named after her. May programs addressing needs similar sa experiences nila. Ang give back ay intentional. Ang political platform ni Manny ay shaped din ng experiences with Ina. Ang focus sa poor communities, ang understanding ng their perspective, ang respect para sa autonomy nila habang providing support. Ang policies ay rooted sa lived experience. Ang legacy na binubuo ni Manny ay multidimensional. Athletic achievements ay impressive, pero ang character development, ang family values, ang cultural sensitivity, ang mga aspeto na yon ay mas lasting. Ang critics na dati nag-accuse ng neglect ay nag-quiet. Ang evidence ng loving relationship ay overwhelming. Ang narrative ng ungrateful son ay replaced ng reality ng respectful son. Ang supporters naman ay nag-deepen ng admiration. Hindi lang para sa boxing skills, kundi para sa life skills, para sa wisdom in relationships, para sa balance ng success at humility. Ngayon, isipin mo ang sarili mo. Paano ang relationship mo with your parents? May balance ba ng care at respect? May open communication ba? May mutual understanding ba? Kung may struggle, normal lang yan. Ang parent-child dynamics ay complex. Lalo na pag may success differential, pag may education gap, pag may generational differences. Pero ang lesson ni Manny ay clear. Start with respect. Even when you disagree, even when you think you know better, ang foundation ay respect. Then communicate, not dictate. Communicate. Share concerns. Listen to perspectives. Find middle ground. Ang solution ay hindi usually extreme, kundi compromise. And always lead with love. Ang decisions mo ay rooted dapat sa genuine care, not sa pride, not sa image, kundi sa authentic desire for their well-being. Ang magulang mo ay may right sa dignity, sa choices, sa autonomy, kahit senior na, kahit dependent na financially. Ang humanity nila ay intact, ang respect ay deserved. At kapag nag-navigate ka ng challenges with this mindset, ang relationship ay mag-strengthen. Ang love ay mag-deepen. Ang legacy na ma-live nyo ay beautiful. Alam mo, ang e-book na ang mga panalangin ng isang kampeon ay may special section dedicated sa intergenerational relationships. Prayers for understanding aging parents. Prayers for patience in caregiving. Prayers for wisdom in difficult decisions. Prayers for healing of past wounds. Prayers for blessing ng remaining years together. Bawat prayer ay tender, respectful, powerful. Kung gusto mo ng spiritual support sa journey mo with parents, ito ang tool mo. Kunin mo na. Simula ng prayer journey and experience ang transformation ng relationship through power ng prayer at grace ng Diyos. Salamat sa panunood ng kwentong ito. Kung na-inspire ka, i-share mo sa iba. Lalo na sa mga anak na successful pero nag-struggle sa relationship with parents. Lalo na sa mga magulang na nag-struggle sa changes brought by success ng anak. Ang kwento ni Manny at Aling Dionisia ay proof na ang love and respect ay pwedeng mag-navigate kahit ano. Sagutin mo sa comments, paano ang relationship mo with your parents? May challenges ba? May victories ba? Share mo. Let's learn from each other. Let's support each other sa journey ng honoring parents. Huwag kalimutang mag-subscribe at mag-like para sa mas maraming inspiring stories. Ang bawat kwento ay may purpose. Ang purpose ay mag-strengthen ng family bonds, mag-deepen ng respect, mag-celebrate ng Filipino values na dapat ipagmalaki.
Tandaan, ang success ay hindi measured lang sa financial achievements, kundi sa quality ng relationships mo, lalo na sa family. Ang millions ni Manny ay impressive, pero ang relationship niya with Aling Dionysia ay mas valuable. Ang respect, ang love, ang honor, yan ang tunay na yaman. Invest doon at ang returns ay eternal. Ang istoryang ito ay nilikha ng AI, binuo ng independent at eksklusibo upang mag-entertain at magbigay ng values. Ang mga figure, entidad, senaryo, katotohanan at sitwasyong ipinakita ay katang-isip lamang at bahagi ng creativity ng mga may akda.